Ito ang nakakagulat. Sisiguraduhin umano ng dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na magbabayad si Franz Castro sa ginawa niyang pagpapakulong sa Chief of Staff ni VP Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, lalo pat nalaman umano ni Attorney Panelo na simulat sa pool ay illegal na pala ang ginawa nitong pagpapakontempt kay Attorney Zuleika Lopez. Sa kanyang live video, kinumpirma ni Attorney Panelo na hindi tama at labag sa ating batas ang ginawa ni Franz Castro na ipakulong ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nang dahil lamang sa kanilang paniniwala na hinaharang umano nito ang kanilang investigasyon patungkol sa confidential funds ng OVP at ng DepEd. Subalit tiniyak ni Attorney Salvador Panelo na hindi totoo ang pahayag na ito ni Franz Castro dahil kung talagang hinaharang umano nito ang investigasyon ay bakit hawak nila ngayon ang mga papeles ng DepEd at ng OVP na itinuturing na sensitibo at hindi dapat inilalabas sa ating publiko. Tanging sa Pilipinas ka nga lang raw makakakita ng isang tao na napatunayang convicted na sa isang kaso ngunit nananatili pa ring nakaupo sa ating gobyerno at tila siya pa ang nakapagpakulong sa isang inosenteng abogado. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, maghanda ka Castro, pag si VP Sara na ang maging presidente talagang bubusisiin ang kaso mo. Sana maghain ng kaso si Attorney Lopez laban sa mga nag-aabuso ng kapangyarihan dyan sa Huadcom. Laban VP Sara at Attorney Lopez, it's payback time. Kayo naman ang mag-file ng cases dyan kay Castro sa mga Huadcom. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Talagang inuulan na siya ng paninira kaugnay sa trabaho niya bilang Secretary of Education. Bilang Presidente, kinakalkal yung mga gastos niya dyan sa confidential funds na yan. Pinagpipilitan nila na yung findings ng COA ay pinal na, kaya pinipilit nilang dalhin mo sa amin, sinumpi na yung mga records, yung audit reports. Kaya itong si Laika Lopez, yung Chief of Staff niya, sumulat, hingaw naging batayan ng kanyang pagkakulong. Kasi sinasabi niya na kung maaari lang, sabi niya sa Commission on Audit, yung pong subpina na hinihingi sa inyo yung mga audit reports kaugnay sa gastos namin ng confidential funds sa opisina ng Vice Presidente ng 22-23 ay huwag nyo munang ibigay. Kasi iniimbestigahan pa ninyo yung aming non-compliance na sinasabi nyo. Kasi kailangan kasi pag merong kayong gagastusin na pera na galing sa gobyerno, na galing sa ating mga taxpayer, kailangan ipaliwanag mo yun kung paano mo ginastos at saan mo ginastos. At kailangan meron kang mga resibo o sertifikasyon na yun ay ginugol mo para doon sa layunin na talagang para doon yung gagastusin mo. At apparently, sa paliwanag ni Inday Sara, merong mga certification na manggagaling sa mga liblib na po, malalayo. Kaya wala naman siyang access doon. Siyempre may access doon, yung mga in charge. Kaya inaayos yun ngayon para kung anumang pagkukulang, ibibigay. O yun yung pinakapunto. That's the whole point of the letter. Na sinasabi nilang that letter is an undue interference. Yun daw ay hindi tamang pakikialam sa kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga ng confidential funds in aid of legislation. Kaya kahit anong paliwanag ni Attorney Laika, na alam niyo kung nanood kayo kay Attorney Laika, ako napanood ko she was the epitome ng decorum. Napaka-formal, kalmadong sumagot, direct to the point, hindi siya evasive. Talaga nandun lahat ang paggalan niya. Tsaka abogado siya, alam niya kung anong dapat niyang sabihin, kung ano ang obligasyon ng isang abogado. Kasi officer of the court ho yun. Alam niyo kami mga abogado, hindi ho kami basta naglalabas ng mga salita na hindi namin muna iniisip kung kami ba'y nasa tama
o nasa regla ng code of conduct ng mga abogado. Kaya napaka mahinahon ang kanyang sagot. Wasto ang kanyang sagot. Walang kulang. Eksakto. Eh, pinapaliwanag niya dahil nagagalit sa kanya yung convicted nga kongresista. Yan ang problema. Yung convicted na dapat maigkulong, kaya lang nag-file ng motion for reconsideration o nag-pending appeal siya, nag-file ng appeal. Siya ang nagpakulong doon sa inosente, walang kaso. Eh, itong nagpakulong sa kanya, motion to cite her in contempt. Siya ang dinimanda ng isang krimen ng kidnapping or child exploitation. Basta na-convict siya doon. Kaya lang nag-file ng appeal. Pero the irony of it, siya ang nagpakulong doon sa inosente na walang kaalam-alam, walang kamalay-malay, hindi naman akusado ng isang krimen. Ang naging kasalanan niya, sangayon sa kanila, sumulat ka at hinahadlangan mo ang aming investigasyon dito. O, tingnan mo natin, pag-aralan natin kung talagang may paghahadlang. If there is an undue interference as claimed by the movement, as claimed by the entire committee that approved the motion to cite her in contempt. Pag sinabi mo kasi may undue interference, yung trabaho ng Kongreso na mag-imbestiga ay mahihinto, hindi matutuloy. Undue interference presupposes that the investigation in the committee will stop, will be derailed, will not move on because you interfered eh. Nakialam ka, kaya nasira yung diskarte nila. Yun ang ibig sabihin ng undue interference. O, eto ngayon. Sa aking pong pananaw, yung rason na siya ay kinulong, cite in contempt of court, ay mali, improper, misplaced, at saka napaka-flimsy. Bakit kanyo? Tingnan natin kung may undue interference. Tanong, kasi sinumpi na, di ba? Sinumpi na yung mga ilang audit reports sa mga dokumento na galing sa Office of the President na sinumite sa Ombudsman. And on the basis of that, pinag-aralan ng Ombudsman, ng Commission on Audit at sinabing, may kulang kayo dito. Kaya hindi disapprove namin to hanggat hindi nyo binibigay sa amin yung mga tamang dokumentong hinahanap namin. O kaya, yun ang sitwasyon nung pinasumpina ng Quad Committee yung mga dokumento. Ang tanong, nasaan ang interference, undue interference? Magkakaroon lang ng undue interference kung yung Commission on Audit dahil sa sulat ni Laika Lopez ay hindi nagbigay, hindi sumunod, hindi nag-comply sa sumpina to give the Quadcom the necessary demanded, required documents. Hindi ba sumunod? Ang tanong natin, hindi ba sumunod ang Commission on Audit doon sa subpoena? Sumunod eh. Pinadala pa rin nila yung mga dokumento, yung audit reports. So, nasaan yung paghahadlang? Kasi kung totoong paghahadlang yun, di sana tagumpay. Nagkaroon ng block. Na-block mo eh. Hindi. Sumunod eh. Sumunod ang Commission on Audit. Tanong dito naman sa Quad Committee. Merong undue interference kung yung Quad Committee hindi sinunod ang subpoena niya at wala silang nahawakang dokumento. Eh meron eh. Dumating. O nasaan ang undue interference? So the basis for the citation of contempt does not appear. Does not exist. Walang batayan kasi walang pakikialaman, walang pakikialam ang ginawa ng Attorney Laika Lopez. Kaya nga ng paliwanag niya, hindi po yung akin naman eh. Nakikiusap lamang po kami. Paggalang lang naman. Bakit? Kasi, sabi niya, baka isang posibleng paglabag doon sa prinsipyo ng paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno. It could be a potential violation of the principle of separation of powers. So pagkat po sa saligang batas, yung mga sangay ng gobyerno, may kanya-kanyang kapangyarihan. Executive, enforce the law, implement the law. Legislative, pass the law. Gumawa ng batas. Ang magpapatapat ng executive. Pag nagkaroon ng diferensya, kung mali o tama ang enforcement, o tama o mali
ang pagbasa ng batas, yun ang trabaho ng Korte Suprema. Doon siya makikialam. At kung ano sabihin niya, yun ang tama. Mali man o tama, dahil siya ang may kapangyarihan na binigay ng salitang batas. Siya ang magsasabi, mali ka, eto ang batas, sundin mo yan. Kung hindi, kulong ka namin. O tanggalin ka namin. Oh. Yun ho ang sinasabi ni Laika. Kasi, bakit kanyo? Hindi niya masyadong naipaliwanag yun, pero ako magpapaliwanag. Ang mahirap po kasi, kahit anong paliwanag ni Laika, hindi naman yung mga abogado kasi yung mga nandun eh. Yan ang problema nga, kaya wala sila sa the same page. But let me explain in the layman's language. Under the Constitution, ang Commission on Audit ay merong kapangyarihan exclusive, eksklusibo to the exclusion of others. Walang ibang makikialam sa kanila. Ang kapangyarihan nila na mag-examine, mag-audit, mag-settle ng lahat ng accounts, ng lahat ng revenues, lahat ng public funds ng gobyerno, lahat ng mga sangay ng gobyerno, kasama na lahat ng korporasyon na kontrolado o pag-aari ng gobyerno. That is very clear under Article, if I'm not mistaken, Article 2, Section 5 of Paragraph 2 of the Constitution. Very clear. The Commission on Audit has the power to examine, audit, settle all accounts, revenues of the government and all its instrumentalities, including corporations owned and controlled by it and others. Basta merong tatak ng gobyerno yan. Sila mag-examine kung tama, if proper or legal ang disbursement mo. Kami yun, Commission on Audit, sa amin yun. Wala kayong pakialam sa amin yan. Ang aming not only the power, not only the authority, but also the duty. Tungkulin po nila yun. Kaya yung Kongreso, wala akong pakialam dapat dyan na mag-imbestiga kaugnay sa mga expenses na yan. Ang what they can do is to investigate in aid of legislation. Meaning, kung may problema yung batas sa pagpapatupad nung legality or propriety or impropriety ng disbursement of funds, titingnan nila yon. Kaya sila mag-iimbestiga para makasilip sila. Kulang itong provision ng batas na ito, kaya nakakalusot eh. Tayo, sulong tayo ng batas, ipasa natin. Yun ang trabaho nila. Kaya talagang wala silang kapangyarihan dapat eh. Kaya ang ginagawa nila, yung trabaho ng Commission on Audit, in-assume nila. They took over the investigative power, duty, and authority of the Commission on Audit. Yun ho ang mali nila. Kaya, yung citation of contempt, mali. Mali yung reason eh. Gaya ng pinakita ko na, walang undue interference. Kasi natuloy yung investigasyon nila. Kung hindi natuloy, wala silang natanggap ng mga dokumento na gagamitin nila para tanungin ka. O, ayun ang interference. O, kaya, ito. Yung Ali, si Laika Lopez, nag-apologize. Oh, ma'am, sorry po. Ako po yung nag-apologize. Humingi po ako ng paumanin. Kung kayo man ay nasaktan, nasa tingin nyo, ako yung nakialam sa inyong kapangyarihan. Hindi po, ako lang po, nakiusap na kumari, tingnan nilang mabuti, baka ho, merong paglabag na magaganap. Isa pa, ito ang malaga. Isa pa, pag kasi binigay nyo yung mga hinihingi, at iimbestigahan kayo na parang kayo ay akusado sa isang krimen, na hindi pa naman nga ho final, hindi pa kompletong investigasyon, hindi pa ho alam kung meron nga kayong kasalanan na wala, ay iimbestigahan nyo na, aakusahan nyo na. O, anong ginagawa mo ngayon? You are depriving that person, your investigation in aid of legislation, of her rights to due process. Anong ibig sabihin ng due process? It hears before it condemns. Kailangan pakinggan mo muna bago mo ko ikondena o bago mo ko akusahan. Ay hindi ho eh. Hindi pa nga tapos yung investigation sa Commission on Audit eh. There is no final, complete, definitive conclusion on the investigation of whether or not the Office of the Vice President has complied with the requirements dictated by law para ma-justify yung mga gastos. Yan ang klaro. Kaya makikita nyo, wala, as in wala. Walang basis. Okay. Humingi ng paumanin. Pero itong convicted na Solon, na pending ang appeal niya, tinatanggap ko yung paghingi mo ng apology. Pero, sabi niya,
Binayolate mo yung rules namin eh. Undue interference ito eh, sabi niya. And this is, ito pa, mali pa grammar. Isa pa to eh. One of the reasons, may S. Yung with regard, walang S. Kaya, mali yung with regards. Ito naman, one of the reason, isa sa mga dahilan. Kaya nga, one. Kaya dapat reasons plural. Mali ka nga eh. Okay, anyway. So, walang batayan. Pero, tinanggap niya yung paumanhin. Biro mo, tinanggap niya na nga yung apology. Pero tinuloy niya pa rin ang motion to cite her in contempt. At ito namang mga miyembro na hindi rin mga abogado, isa lang abogado, pero mukhang hindi rin siya interesado, tinuloy nila, kinulong. So madalit sabi, dahil mabait naman ito, alam niyo ito si Laika Lopez, she's a frail woman, a sweet woman, pretty, na tahimik, kalmado, kitang-kita niya naman, well-dressed, masunurin, magalangin, respetado yan. Gaya nga nung sinabi ko sa inyo, ang angkan ng mga Lopez sa Davao ay mabuti ang reputasyon. Ang tatay niya o dating piskal na naging judge, si Jose Lopez, Joel Lopez, na siya namang naging fraternity brother ko sa UP, Sigmaro fraternity. Yan ang pamilya niya ng mga nag-i-entertain sa akin bago ko nakilala si Mayor Duterte at the time. Yan ang mga nauna kong kaibigan. At siyang si Laika Lopez, ang tatay niyang Joe Lopez na piskal na dating judge ay may kapatid na sikat din sa Davao. Yumauna pa rin yung kapatid. Si Elias Lopez naman yun, mayor ng Davao. Na sang-ayon sa history ng Davao, ang pinakamagaling na abogado ay si Duterte. Pero ang pumapangalawang magaling na abogado ay si Mayor Elias Lopez. Galing sa magandang reputasyon. She is a respected member of the Philippine Bar, of the Integrated Bar of the Philippines. Walang bahid, walang demanda, walang disciplinary action, malinis ang record. Kaya nung siya ay pinatawan ng pagkakulong ng 5 araw doon sa detention facility, wala siya magawa. Sumunod, mabait eh. Nagpaya ng motion for reconsideration verbally, denied. Kaya sabi sa kanya, mag-file ka na lang ng motion for reconsideration in writing. O madalit sabi, kasi yung mga abogado niya, nag-file ng motion for reconsideration noong Webes. Kasi Miyerkules was siya in contempt. Kaya Webes, pinail na nila yun para hindi matuloy yung pagkakulong niya. O, pero ano nangyari? Tingnan nyo ang kawalangian. Alam nyo, ayaw kong gumamit sana ng term na kawalangian, pero hindi ko pwedeng hindi. Merong motion for reconsideration. Hindi pa nare-resolve. O baka biglang nilang ini-resolve. Baka biglang bukas, papakita na may resolution kami bago pa... But anyway,